Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay magbukas ng Bible. Mabilis lang po 15 minutes, kaya mabilis din po tayong babasa. Basahin po natin ang ating Bible sa Psalm chapter 50, verses 14 to 15. Psalm chapter 50, verse 14 and verse 15. Psalm 50, verses 14 to 15. Okay, nandiyan na po tayong lahat. Okay na? Okay na yung nasa likod? Okay na, nandiyan na. Okay, Psalm 50, verses 14 to 15. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. No? Ready? Verse 14, ready, read. Offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Ngayong gabi po ay pag-aaralan po natin yung pinaka-basic, tatlong bagay makikita po natin dyan sa verse natin binasa. Basic things lang, kung saan ang Diyos ay magagalak. Basic things that God will be glad for it. Yan po yung ating pag-aaralan. Before tayo po patuloy, tayo muna yung manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po muli sa gabing ito na pinagkanyo po sa amin. Salamat po sa oras na pong gagamitin. Salamat po sa bawat isa na naririto. Sama-sama po kami, Panginoon, na salubungin ang bagong taon. Tulungan niyo po ang inyong pong lingkod na mapangaral ang inyong pong salita. Holy Spirit of God, hindi ko po ang inyong pong paggawa at pagkilos. Buksan niyo po ang pangunawa. Bawat isa po sa amin, bigyan niyo po ako ng wisdom. At hiniling ko rin po ang kapatawaran sa aming makasalanan at pagkukulang, maging sa karumihan na itin niyo po sa amin. At kayo po ang pinupurit, pinapasalamatan. Ang lahat nito ay aking hiling dalangin sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen. Pwede na pong makupo. Salamat po sa inyo pong pagtayo. Sabi ng Psalm chapter 50 verses 14 and 15, offer unto God thanksgiving, and pay thy vows unto the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. As we see the day approaching, it is important for us that we must make our God glad in spite of yung pandemic na ating napagdaanan, at in spite of crisis, or maybe yung mga kahirapan na ating naranasan sa pagpasok ng 2023 from January hanggang sa araw na ito, sa buwan na ito, December. Marami po tayong naranasan na mga pagsubok sa buhay, kahirapan. Sabi nga ng isang sa testimony na ang Panginoon ay naging faithful sa kanya sa kabila na hindi siya faithful. At ganun din yung bawat isa sa atin na hindi man tayo naging tapat sa Panginoon pero ipinamalas niya ang kanyang katapatan sa atin. Kaya ngayong matatapos itong taon na ito, ngayong gabi ay may tatlong bagay na maging reminder lang po sa atin. Na kung saan tatatak sa ating puso't isipan, na kung saan itong tatlong bagay na ito ay maaring na-neglect natin. Pero sa tingin ko bilang isang anak ng Diyos ay hindi mawawala lagi sa atin yung ating goal na kung saan ay magbigyan ng kagalakan ng ating Panginoon. Na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan, ang Diyos na may author ng kaligtasan. Kaya nga ang nais natin bilang mananampalataya ay bigyan natin ng kagalakan ng Panginoon. Number 1, dyan sa ating text na binasa, number 1 sa verse 14. Ang sabi ng Bible, offer unto God thanksgiving. Offer unto God thanksgiving. Be thankful. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Alam niyo po,
bilang isang mananampalataya, bilang isang anak ng Diyos, isang naglilingkod sa Panginoon, yung pagpapasalamat ay hindi pwedeng mawala sa atin. Kasi alam niyo po ba, yung ikaw ay magpasalamat ay natutuwa ang Panginoon. Tayo nga bilang mga tao, kapag napasalamatan ka, maliit man na bagay yan, pag nagpasalamat sa iyo, di ba, tuwan-tuwa ka na. Wala ka mang ine-expect o wala ka namang inaasahan na kung saan gagantihan niya yung ginawa mong maliit na bagay, marahil, pero ikaw, marinig mo sa kanya mismo na nagpasalamat siya, ay masaya na sa'yo, di ba? Naranasan niyo ba yung ganon? Yung parang, kumbaga, kahit hindi mo naman ina-expect sa kanya na siya ay magpasalamat kasi maliit lang na bagay, pero pag narinig mo, salamat po, maraming salamat po. Pero natutuwa na tayo. How much more sa isang Diyos na kung saan nagbigay sa atin ng kaligtasan, ang Diyos na kung saan patuloy na binabago ang buhay, ang Diyos na kung saan nilagay tayo sa tamang simbahan, ang Diyos na kung saan siya ay hindi nagpapabaya sa atin. Yung bang simpleng pagpapasalamat sa Panginoon ay makakalimutan pa ba natin? Kaya nga sabi ng ating text sa Psalms, offer unto God thanksgiving. We must appreciate God every day. Alam niyo po yung araw-araw, day after day, na lumilipas, na iba-iba man ang mga nangyayari, ay hindi pa rin natin maiwasan talaga magpasalamat sa Panginoon. Kahit na minsan, yung marahil sabihin natin yung buong maghapon mo ay may mga bagay na hindi mo nagustuhan, pero papasalamat ka pa rin sa Panginoon. Panginoon, salamat po at ako po ay buhay pa. Salamat po Panginoon, ako pa ay nandito pa, nakapaglingkod sa iyo. Di ba? Napakasarap sa pakiramdam na tayo bilang anak ng Diyos ay nagpapasalamat lagi sa Panginoon. In everything, sabi ng Bible, in everything, give thanks. We are blessed because He is there for us always. Nandyan siya. Hindi na tayo pinababayaan. Kaya nga, alam nyo, bilang tayo mga anak ng Diyos, kahit na sabihin natin may kahirapan sa atin, mga naglilingkod sa Panginoon, ay nandun pa rin yung pagpapasalamat talaga sa Panginoon. Panginoon, salamat, buti nandiyan ka. Buti na lang meron kang salita na lagi ko napapakinggan, nag-encourage sa akin, na kung saan ako ay magpapatuloy kahit nahihirapan ako, may mga problema man, ako pa rin ay nagpapasalamat sapagkat nandiyan ka. Sabi nga ng Panginoon, siya naman nagbibigay ng kalakasan, siya na nagbibigay ng katalinuhan sa atin. Kaya ngayon, ipagpapasalamat natin sa Panginoon. Blessed tayo doon. At ngayong gabi, papasalamat tayo sa Panginoon na marami tayo dito. Di ba? Hindi lamang yung mga full-time worker, may mga kasama pa rito na hindi naman full-time, may semi-full-time, di ba? May mga semi-full-time nandito kasama natin. May bagong family tayo na nakasama itong taon na ito. Amen? Kaya nga talagang sobrang pasalamat natin sa Panginoon at bilang isang anak ng Diyos, kapag tayo po ay mapagpasalamat sa Panginoon, natutuwa po siya sa atin. Kasi tayo ngayon na-appreciate natin, pasalamatan tayo, how much more yung Diyos na kung saan siya mismo ang gumagawa sa buhay po natin. Magpasalamat tayo na hanggang ngayon ay tinatyaga pa rin tayo ng Panginoon. Hindi pa rin niya tayo pinangabayaan. Sa kabila ng lahat, kaliwat kanan na failures sa buhay natin, pero nagtsatsaga sa atin. Marami tayong pagkukulang, pero ang Panginoon ay nandyan para ipamalas yung kanyang katapatan sa buhay po natin. Kaya sabi niya, offer unto God thanksgiving. Be thankful. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Kaya kung yung mga bagong mananampalataya o marahil meron sa atin ang hindi pa matutong magpasalamat, ay dapat matutunan natin. Kaya sabi ng Panginoon, offer unto God thanksgiving. Kaya dapat mapagpasalamat po tayo. Number two na. Okay, number 1, thanksgiving. Number 2, nandiyan pa rin sa verse 14. Ang sabi ng Bible, and pay thy vows unto the most
High. Kanina, sabi niya, offer unto God thanksgiving. O, mamaya pang... Tumotorotot. Time's up na ba? Number 2 pa lang. Number 2. O, siya, bibilisan ko na. Number 2, and pay thy vows unto the Most High. Number 2, ay paying our vows. At diyan nagagalak ang Panginoon. Ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when thou vowest a vow unto God, differ not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vow. Alalahanan na natin, matatapos tong taon na to, 2023, nag-upisa tayo ng January, pagpasok ng January, ano kaya yung mga vow natin sa Panginoon? Yung mga pangako natin sa Panginoon, yung mga na-renew natin, mga vow natin sa Panginoon, alalahanin natin papasok ang 2024. Ano na kaya yung mga vow natin sa Panginoon na kung saan ngayon naalala natin bigla, meron pala akong vow sa Panginoon. Ako pala ay magsusuko na ng buhay sa Panginoon. Deeper not to pay, sabi ng Ecclesiastes. Kaya nga po, tayo po bilang mga anak ng Diyos, ang mga bagay na kinumit natin sa Panginoon, mga bagay na pinagkatiwala natin sa Panginoon, nihintay ng Panginoon yung ating pagtugon. Yun ang nais ng Panginoon, yung pagtugon natin. Magandang bagay na tayo ay merong vow sa Panginoon, meron tayong commitment sa Panginoon, pero mas maganda at mas magagalak siya kung tayo po ay gagawin natin yung ating mga pinangako sa Panginoon. Kasi doon po siya natutuwa. Mapapasaya natin ang Diyos sa buhay natin kung mayroon tayong vow. Pero, mas maganda kung ito ay ating gagawin. Madaling magsabi ng vow, pero mas mapapasaya natin ang Diyos kung gagawin natin ito. Di ba? Madali lang naman talaga mangako. Pero, ang gusto ng Panginoon, sabi niya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when thou vowest a vow unto God, differ not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vow. Kasi ang Panginoon ay naging tapat sa atin, hindi siya nagpabaya. Kung meron ka ng mga hanaping tapat, wala nang sasapat at tunay na tapat, kundi ang Panginoon. Amen? Siya lang talaga ang tapat at sapat. Wala ka nang hahanapin pa. Kaya nga, kung babasahin natin sa Romans chapter 4 verse 21, ang sabi ng Romans chapter 4 verse 21, Romans chapter 4 verse 21, Romans 4:21. Romans 4:21, verse 21. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Ganyan ang ating Diyos. Kaya nais din ng Diyos, pag tayo ay nagkaroon ng vow, meron tayong commitment sa Panginoon, ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo nag-vow, hindi lang tayo nag-commit, kundi dapat ito ay ating tutuparin. Kasi doon siya nagagalak. Amen? Na-experience din naman natin na pag pinangakuan tayo at hindi natupad nung nangako sa atin, may disappointment, di ba? Disappointed tayo. Pero, pagdating sa Diyos, may biyayang Panginoon, huwag pa rin natin ito isasantabi. Kasi nga, may biyayang Panginoon. Pay, ang sabi ng verse 14, pay, Psalm 50, pay thy vows. Yan, pay thy vows. And number 3 na, Psalm 50. Verse 15, sa verse 15 na tayo. Kanina, offer unto God thanksgiving, be thankful. Pay thy vows unto the Most High. Verse 15, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Number 3, nandyan po yan, sabi niya, thou shalt glorify me. Glorifying. Ano yun po, gagalak ang Panginoon, natutuwa siya pag ang papuri ay sa Panginoon. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. When we pray, do it for the glory of God. When we pray, glorify Him. Kaya sabi niya, call unto me in the day of trouble. And verse 15,
And thou shalt, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Kaya nga, nais ng Panginoon na siya yung ating mabigyan ng papuri. Wala nang iba. Yes, marahil meron tayong nagagawa sa Panginoon na marahil buong lakas, buong talino nating ginawa, pero para pa rin sa Kanya lahat yon at masasabi ng to God be the glory. When you have troubles, call upon Him, then glorify Him. Mas mahalaga pa rin ang Panginoon para sa Kanya ang papuri kaysa sa mga answered prayer natin. Di ba? Mas mahalaga yung bigyan siya ng papuri kaysa yung answered prayer sa atin. Kasi tayo, natutuwa tayo na sinagot ng Panginoon yung ating panalangin, pero mas natutuwa ang Panginoon kasi siya yung naglo-glorify. Kaya sabi niya, and call upon me in the day of trouble, I will deliver thee, and thou shalt glorify me. Kaya ngayong taon, matatapos na po ang 2023, mapasaya nawa natin ang Diyos sa buhay natin at lalo tayong magtiwala sa Kanya. And Happy New Year sa bawat isa sa atin. Yun lamang po, and to God be the glory. Amen.